Hingan natin ng panalangin si Nanay Luz. Amen. Okay, good morning. So sa umagang ito mga kasama, nais ko pong bigyan ng diin yung isang mahalagang pag-aaral sa atin bilang mga nilalang. No? Let's talk about life and death. Okay? So siguro mga 5 to 6 verses lang ibibigay ko sa inyo para sa ating pagbubulay-bulay. Ang isang malaking katanungan sa atin, ano nga ba ang buhay? Ano nga ba ang buhay ng isang tao? Paano nyo bibigyan ng definition? Okay? Tanungin ko siguro si Ma'am Grace. No? Anong definition mo sa buhay, Ma'am Grace? Yung on the spot to, on the spot na tanong to. Parang, have you even realized, no? What the meaning of life is? Para magawa yung tungkulin natin. Okay. That's the meaning of existence. Kumbaga, nabuhay ka upang sa ganun ay magawa mo yung tungkulin mo. Parang binigyan ka ng pagkakataon na ipakita yung purpose. Yeah, that's the big word, purpose. Sabi ni Rick Warren sa kanyang libro na Purpose-Driven Life, What on Earth Am I Here For? Sabi niya, actually yung libro na yun, ilang tao na yung napagpahiraman ko. And they appreciated the content of the book. Bakit ka nga ba nabubuhay? No? Sabi na sa isang kanta, madalas ay, walang sino mang nabubuhay para sa sarili lamang. No? Yung iba naman, gusto nilang mabuhay dahil gusto nilang ma-enjoy yung buhay sa sarili nilang kagustuhan. Okay? Si Michael Jackson, kilala natin siya. Si Michael Jackson ay talagang sikat na mga awit at saka dancer. Nakilala naman siya sa mga kanta niya na iba't iba. Ngayon, there was a time na nung malapit na siyang in the twilight of his life, yung kumbaga sabihin nating nasa last part na siya ng kanyang buhay ay ninais niya pala na mabuhay ng mahigit sa 100. He even consulted the greatest doctors that he knew para humabang kanyang buhay. Merong isang balita na actually ito ay nag-circulate online. Mayroon siyang parang isang pinaka-capsule na ipinapasok siya doon para manatili ang kanyang mapanatili yung kagandahan ng kanyang kutis. Ini-inject niya yung siguro mga glutathione, mga ganon. Kaya napakaputi niya, no? Di ba maitim naman talaga siya si Michael Jackson. And namatay pa rin siya, hindi pa rin siya umabot ng 100 years. So, in my personal reflection, Diyos ang may hawak natin buhay. Ano nga ba ang buhay? Sabi pwede nyo ilista sa inyong pag-aaral. Sabi sa James or Santiago 4:14, sabi niya, James 4 verse 14, gayon man ay hindi ninyo nalalaman kung ano ang magaganap bukas. Ano ba ang inyong buhay? Sabi dito, kayo nga'y isang singaw na sandaling panahon ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. May mga mga kilala na gusto nilang manatili ang kanilang buhay na matagal pero hindi natin alam kasi yung mangyayari bukas. Maaring yung mga kaibigan natin, kausap lang natin nung isang gabi, tapos kinabukasan, nawala na sila. Di ba? So, napakahiwaga ng ating buhay. Sabi, parang ano yung isang term na ginamit? Parang isang singaw. Alam niyo ba yung pressure cooker pag nagluluto tayo, mga sir? Di ba? Pag yung pressure cooker, kaya mayroon siyang butas, doon lumalabas yung pressure, yung singaw. Mamaya-maya, makikita mo ba yung singaw? Wala na. Ganun daw pala ang buhay, no? Napakaiksi. At ang pinakamatagal na nabuhay sa kasaysayan sa Ryan ay si Matusalem, 969 years. Pero sa pag-aaral, ang 969 years ay wala pa sa isang araw pagdating sa Panginoon. 1,000 years is equivalent to 1 day sa ating Panginoon. Sa ating pong apocalyptic studies. No? So parang singaw pala. At kung titignan natin sa binabanggit sa Psalms 90 verse 10, ang mga taon ng aming buhay ay 70 taon, o kung malakas kami ay 80 taon. Anong sabi? Ngunit ang mga ito ay hirap at kaguluhan lamang. Ang mga ito ay madaling lumipas
at kami ay nawawala. 70 years ang average ng tao pala. Biblia nang nagsasabi. Kaya sabi ko, 38 ako ngayon. So parang pag dinoble mo is 76. Siguro pag nadoble ko yun, parang I have enough eh. Parang, ewan ko kung aabot ako doon kasi sabi nga, hindi natin alam ang buhay. Meron yung iba sa atin, yung tatay ko, 71, namatay, yung nag-ampon sa akin. Yung nag-adapt naman sa akin, 57 years old, namatay na siya. Hindi umabot ng 70, Ma'am Tina. Yung iba, kapag kapanganak pa lang, sanggol, namamatay na. Di ba? So, iba-iba tayo. Okay, iba-iba tayo ng haba ng buhay. At alam niyo po ba, pagdating sa tinatawag na kamatayan, ay dito na natin na ma-realize kung ano yung kalagayan ng mga patay naman. Okay? Basahin natin sa Ecclesiastes 12 verse 7. Nasa mga part na panghuli na tayo eh. Kaya ang salita ng Diyos talaga ayon sa Isaiah 40 verse 8, no? Sabi, ang bulaklak ay nalalanta, no? Ang dahon ay natutuyo, ngunit ang salita ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Kaya sabi sa Ecclesiastes 12 verse 7, ito yung lagi kong natatandaan pag ang pinag-uusapan ay mga patay. At ang alabok ay bumalik sa lupa na gaya ng una. At ang espiritu ay bumalik sa Diyos na nagbigay nito. Once na nalagutan pala ng hininga ang tao, okay, yung ating katawan kasi ay made of, galing sa alabok. Ibig sabihin, nung dumampot ang Diyos, ibang topic na naman yung let us. Kasi papasok ang Trinity doon. Pero ang natin dito, focus natin yung galing tayo sa alabok. Sabi ay, bumabalik, kaya kahit gaano pa kamahal yung kabaong na ginamit sa'yo, babalik at babalik tayo sa lupa. Yung nanay, yung nag-adapt sa akin, yung nanay ko, nung ako pa ay 1 taon pa lang, namatay na siya. Ngayon, nung after 30 years, binisita namin yung kanyang panitsyo, sinira namin yon kasi meron kaming ilalagay na papalitan na kasi wala na, totally Yung kabaong na pagkaganda-ganda, yung nasa picture ng bata ko, na kulay medyo brown pa yung yung kabaong nung sa picture yun nung after 30 years na balikan namin, wala na, agnas na, pati yung kumbaga mga buto-buto na lang yung nakita namin. So bumabalik talaga tayo sa alabok. At yung hininga pala natin, yung espiritu ay bumabalik sa Diyos na nagbigay nito. Kaya ito yung katotohanan sa atin. Sa mga naniniwala na nagpapakita yung ating mga kamag-anak na sila, pandaraya po yun ni Satanas. Pandaraya po yun ni Satanas. Bakit? Kasi kaya ni Satanas na gayahin yung image. Kaya natatakot naman tayo. Ito ang katotohanan. Tanong ko sa inyo, kung mayroon man nagpakita, anong nagawa sa inyo? Hindi naman kayo namatay eh. Mamamatay tayo kung tayo ay magkakaroon ng tinatawag na hypertension or biglang tatas ang dugo dahil sa takot. Hindi dahil sabi nga sa kasulatan, subukin natin ang bawat spirito. So that's the spirit of evil na yan. Pag may namamatay, ang kadalasan po mga sir and ma'am, na pagkakamali ng mga nagpo-post, ito katotohanan nito. Sabi ay, ang bilis mo na, gantuson, ang bilis mo na magpaalam friend, gabayan mo kami. Binigyan nyo pa ng trabaho yung patay eh. Ba't ka gagabayan? Bumalik na yung spirito sa Diyos na nagbigay noon. Yun po yun. Kaya, nakakatawa man, pero yun ang katotohanan. Huwag nating, huwag nating ikataka kasi maraming nadadaya. Akala nila daw ay nandito sa kalagayan, ay biglang, kapag pinagdasal mo, ay biglang aakyat. Wala pong ganun eh, no? Wala po. Kaya atin pong malalaman talaga na ang salita ng Diyos kapag atin pong napag-aralan, tayo ay magkakaroon ng wisdom. Malalaman natin yung katotohanan pala. Kaya napakasarap mag-aral ng salita ng Diyos. So sana ay sa maiksing pag-aaral natin, natutunan natin kung gaano ang hiwaga ng buhay at ano ang kamatayan. So nagpapasalamat ako sa pakikinig. Siguro sa mga susunod na panahon ay ibang topic naman. No? Tayo po ay manalangin. Let's pray. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, minsan pa kami po ay dumadakila sa inyong banal na pangalan. Alam namin, O Diyos, na kayo nagbigay ng aming buhay. Alam namin na dapat sa inyo po lamang namin ialay ang aming lakas, ang aming pag-iisip. Sa lahat po ng aming ginagawa, nawa ay mapapurihan namin kayo
Natutunan po namin, no Diyos, kung gaano kaiksi ang buhay. Natutunan po namin kung ano ang katotohanan ng buhay at kamatayan. Sa maiksing pag-aaral na ito, nawa ay magsilbing inspirasyon sa amin na kami po ay mabuhay ayon po sa inyong kagustuhan, dahil sapagkat kayo po ang Diyos na pinagmumulan ng amin pong kalakasan. Kung kaya dapat sa inyo po namin ibalik ito. At ito po ay patuloy namin na sinasampalatayanan. Kalaki po Diyos ang amin pong panalangin na ang amin pong makasamahan, lahat kami dito sa school ng Renato L. Cayetano Memorial School ay magkaroon ng harmonious relationship, sapagkat hindi po namin alam kung gaano po kahabang aming buhay. Nais po namin na turuan nyo kami at tulungan nyo kaming mamuhay ng nararapat. Ito po ay patuloy naming idinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.